Kita natin yung hamog. Mahamog na yung itaas na part nito. So asahan na natin na twisties yung kalsada dito. So ganun talaga, pag isang lugar ay paakyat ang bundok, nagiging ganito yung kalsada, twisties, paliko-liko. Masarap magtambay dito mga highway kasi kita mo yung ibaba yun. So mula dito sa Naga City, magte-travel tayo ng 1 oras para marating natin yung lugar na pupuntahan natin. So ito yung rotonda nila dito sa Magsaysay, sa Naga City. Ito palang pakanan na to, yan yung papunta dun sa sentro ng Naga City. At itong way naman to papunta dun ay papunta dun sa Robinson. Kung pabalik ka ng Manila, dun ka naman. So dito naman yung papunta ng Albay, Sorsogon. Papasok na tayo ngayon ng Pile na siyang kabisera o capital ng Camarines Sur. So dito pala sa Pile mga highway, meron ditong airport na pinangalan sa Naga, kaya tinatawag siyang Naga City Airport. Pero ang lokasyon talaga ng airport na yon ay sakop na ng Pile. So ito na po yung airport dito, itong pakaliwa na to. Yan, papasok dun sa looban. So yan yung Naga City Airport kung tawagin, pero nasasakupan siya ng bayan ng Pile. 2 kilometro naman mula dito ay mararating na natin ang sentro ng bayan ng Pile. So dito na tayo sa papasok ng sentro ng Pile, itong diretso doon. So itong kaliwa naman, may daanan dito papunta dun sa pupuntahan natin, pero dahil yan ay lubak-lubak kasi dinadaanan ng mga malalaking truck, ng mga mabibigat na sasakyan, mga malalaking sasakyan, kasi dito sa bayan ng Pile bawal dumaan dito ang mga heavy equipment, mga malalaking truck, mga bus, kasi dito sa papasok dito sa sentro ng Pile, meron silang truck ban dito na kung saan may mga oras na bawal pumasok yung mga truck, yung mga bus, kaya dito naman pwede sila dumaan dito kahit anong oras, no? Ginawa yung truck ban na yan kasi dito sa sentro ng Pile medyo crowded na itong lugar na to. Tuloy-tuloy ang pag-unlad nitong bayan ng Pile, padami ng padami yung mga establishmento, kaya naman tumadami din yung mga tao, yung mga sasakyan na nandito, at medyo matraffic na talaga sa lugar na to. Kaya naman ginawa na nila to ng truck ban na may mga oras na bawal dito pumasok yung mga malaking sasakyan. So isang tricycle pa lang yung nasa harap natin, mahirap nang sumingit-singit, ano? Lalo na kaya pag merong mga truck o mga bus pag rush hour na. At dito pala sa bayan ng Pile, kung mapapansin nyo, wala tayong drone shot dito sa mismong sentro ng bayan ng Pile, kasi itong sentro ng Pile ay 2 kilometro yung layo nito mula dun sa airport. Ipinagbabawal lang ang pagpapalipad ng drone sa isang lugar hanggang 10 kilometro yung layo mula sa airport. Itong Pile kasi 2 kilometro lang yung layo niya mula dun sa airport. Talagang pasok na pasok ito sa restricted na lugar na bawal ang drone. Dito kakaliwa na tayo. Dito rin naman yung dito din naman yung daanon nung wait lang, medyo mahirap. Dito tayo liliko. Dito din naman yung salubong nun. Yan. Dito din naman yung salubong nun nung diversion kanina. Yung pakaliwa pala na daan kanina bago pumasok ng sentro ng Pile, dito rin yung labas nun.
So dito sa part ng Ocampo, sa bandang kanan na to, makikita natin dito yung mga luntian, yung mga berding mga burol na gandang pagmasdan. Lagi ko lang tong nadadaanan. Napakagandang pagmasdan ng mga burol na yan. Green na green yung kulay. Kaharap natin ngayon yung napakalaking bundok ng Mount Isarog. Diyan sa Mount Isarog, maraming falls dyan. Sa aking sariling tansya, siguro nasa mga 40 or 50 siguro na mga falls na meron dyan sa Mount Isarog. Dito tayo sa sentro ng Ocampo. May paparating na question sila dito. Dito talaga sa Bicol, napakaraming mga magandang lugar dito na makikita. Sabi ko dati na tatanda na lang siguro ako, hindi ko pa matatapos i-vlog tong lahat ng mga magandang lugar dito sa Bicol, sa sobrang dami. Makikita natin dito itong pakaliwa dito, ito yung paakyat dun sa taas, yung kung saan nandun yung lokasyon ng deer farm, tsaka iba't ibang mga pasyalan like coffee shop and resort na makikita doon sa itaas nitong Mount Isarog. Asahan na natin na twisties yung kalsada dito. So ganun talaga kapag ang isang lugar ay paakyat ng bundok, nagiging ganito yung kalsada, twisties, paliko-liko. So hindi naman pwede gawing diretso lang yan. Mangyari yan, magiging pabulusok yung magagawang kalsada. Kaya gagawin nila, so paliko-liko yan para smooth lang yung ascending tsaka descending. Ingat-ingat lang din kasi may mga part ng kalsada na may mga lupa at delikado sa ating mga motor, lalo na kapag ang iyong gulong ay medyo pudpud na. So dapat nasa 80% pa yung kondisyon ng mga gulong ninyo, kasi ito nga ay maliban sa twisties, meron pang mga buhangin at lupa na nakalatag sa kalsada. So makikita natin, papaakyat na tayo ng bundok at lumalamig na yung klima dito mga ka-highway. Kahit anong season pala dito mga ka-highway, mapa-summer man yan or cold season, malamig dito kasi ito nga, nasa taas tayo ng bundok ng Mount Isarog kung saan napakaraming falls dito. So ayan, unti-unti na natin natatanaw yung ayan may mga buha-buhangin at lupa. So dito sa gilid, kaya dito tayo sa gitna. Kasi pag nabulaga ka doon at medyo pudpud yung gulong mo, talagang sigurado naman sana kaya ingat-ingat dito. Merong mga nagtitinda ng prutas dito. So murang-mura lang yan mga highway. Hindi na natin tatanungin kasi expected natin yan na mura talaga siya. So sa taas naman makikita natin yung mga resort, yung mga tambayan, yung mga coffee shop na nandun sa taas. At talagang lumalamig na talaga yung klima dito mga highway. At para talagang nasa Baguio ka. So ayun, I Love Villa Atara Resort. Nag-umpisa na tayo makita ng mga resort. So nasa inyo na lang kung ano yung pipiliin nyo dyan na gusto nyong pagtambayan. So mapapansin natin dito sa kanilang view deck, medyo walang gaanong mga bisita na makikita natin dito ngayon. Siguro dahil nga ang panahon ay taglamig naman,
At hindi ganong nangailangan ng lamig yung mga tao dito sa Bicol. Kaya siguro walang ganong mga pupunta, ano? Napakasarap magtambay dito mga highway kasi kita mo yung ibaba, yung kapatagan sa baba. Kita natin doon yung Mount Asog na sakop ng Buhi tsaka ng Baaw, yung Atulayan Island naman na sakop ng Partido, at yung mga kabundukan na sakop na ng Albay. So hopefully, sa susunod na mga pagkakataon, sana mabisita din natin yung mga lugar na yan para naman ma-showcase ko sa inyo yung mga natatagong ganda na meron sa mga lugar na yan. Okay, so hanggang dito muna mga highway. Maraming salamat sa inyong laging pagsuporta. Ingat kayo lagi, kasama kayo sa aking bawat biyahe. Ingat!